Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Filipino 3, unang markahan, ika-6 na linggo ng revised K-12 curriculum na may paksang suliranin at solusyon. Para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang maibibigay mo ang mungkahing solusyon sa suliraning nabasa sa isang teksto o napanood. Bilang panimulang gawain, ating tingnan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang mga nasa larawan? Tama! Sa unang larawan, ito ay pagbaha. Sa iyong palagay, ano ang sanhi ng pagbaha? Tama! Ito ay dahil sa hindi tamang pagtatapon ng basura at pagpuputol ng puno na makikita naman sa ikalawang larawan. Para sa paglalahad ng layunin, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, naranasan niyo na bang makatulog sa loob ng silid-aralan? At ikalawa, sa iyong palagay, bakit kaya nakatulog ang batang nasa larawan? Tama! Maaaring kaya nakatulog ang batang nasa larawan dahil napapadalas ang hindi niya pagtulog ng maaga o sa tamang oras. Maaari ring dahil ito sa hindi niya pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Ano nga ba ang suliranin at solusyon? Ating alamin sa talakayan. Unahin muna natin ang suliranin. Ito ay anumang bagay na kailangang lutasin o bigyan ng solusyon. Ito rin ay tinatawag na problema o pagsubok. At ano naman ang solusyon? Ito naman ay lunas o sagot sa suliranin o problema. Paano ba tayo makapagbibigay ng solusyon sa mga suliranin? Narito ang ilang mga paraan. Una, alamin ang ugat ng suliranin. Ikalawa, isipin ang maaaring maging solusyon. Ikatlo, isipin ang mga taong makatutulong sa paglutas ng suliranin. At panghuli, isipin ang maaaring kalabasan o kahihinatnan ng suliranin. Ating tingnan ang halimbawa. Para sa suliranin, matinding pagbaha ang naranasan ng mga naninirahan sa San Mateo at iba pang lugar sa Rizal dahil sa bagyong Krising. Ano kaya ang maaaring solusyon? Magtanim ng mga puno sa kagubatan dahil napipigilan nito ang pagbaha. Iwasan ang pagpuputol ng mga puno. Isa pang halimbawa ng suliranin at solusyon, ang ating suliranin ay nakita mo na maraming hugasing pinggan sa kusina, ngunit ang iyong nanay ay marami pang ginagawa. Ang maaaring solusyon ay maaaring tumulong sa paghuhugas ng pinggan upang mabawasan ang trabaho ng nanay at mapabilis ang paglilinis ng kusina. At para sa panghuling halimbawa, narito ang suliranin. Ipinapapasa ng iyong guro ang takdang aralin sa Filipino. Ngunit hindi ka pa tapos dahil nakalimutan mo itong gawin. Ang maaaring solusyon ay maaaring maglista ng mga gagawin upang masiguro na lahat ng takdang aralin ay matatapos bago ang deadline. Ngayon, dumako na tayo sa paglalahat.
Ano nga ba ang suliranin at solusyon? Tama, ang suliranin ay anumang bagay na kailangang lutasin o bigyan ng solusyon. Ito rin ay tinatawag na problema o pagsubok. Samantalang ang solusyon naman ay lunas o sagot sa suliranin o problema. Para naman sa pagtataya, atin munang basahin ang panuto. Kilalanin ang tinutukoy ng pangungusap. Isulat kung ito ba ay suliranin o solusyon. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang pangungusap, nagkaroon ng mga proyektong pagtatanim ng mga puno upang manumbalik ang kalusugan ng kalikasan. Para sa ikalawang pangungusap, ang matinding trapiko sa lungsod ay nagdudulot ng pagkaabala ng mga mamamayan. Para sa ikatlong pangungusap, ang pagmimina ay nagdudulot ng pagkasira at pagguho ng lupa. Para sa ikaapat na pangungusap, tinuruan ang mga mamamayan ng tamang segregasyon ng kanilang basura. At para sa panghuling pangungusap, ang mga bata ay nahihirapan sa pagpasok sa paaralan dahil malayo ito sa kanilang bahay. Ngayong tapos na nating basahin ang mga pangungusap sa pagtataya, narito ang mga wastong sagot. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin sa Filipino 3, unang markahan, ika-4 na linggo ng revised K-12 curriculum at ito ay ang paksang Suliranin at Solusyon. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like, comment at share na rin. Hanggang sa muli!